Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa isang katanungan na may numero ba ang Diyos? Maraming nagtatanong nito dahil napuna ng karamihan na ang kalaban ng Diyos ay may numero. Ang tatlong ulit na 6, 6, 6. Kaya nagtatanong ang iba, kung may numero ang kalaban ng Diyos, may numero din ba ang Diyos? Sino ba sa kanila ang gumagaya dito? Kung may numero ang Diyos, sino ba ang gumagaya dito? Ang Diyos ba ang gumagaya dahil may numero ang kalaban niya na 666? O ang kalaban ba niya ang gumagaya sa kanya? Ang tanong na ito mga kapatid ay isang importanteng tanong. Totoo, may numero ang Diyos. Tinatawag yan sa English serial number of God. At hindi ang Diyos ang gumagaya kay Satanas dito, kundi si Satanas ang gumagaya sa Diyos. Napuna ni Satanas na may numero ang Diyos, kaya siya nagkaroon din ng numero. Ang tatlong numero na 666. At gagamitin ni Satanas ang numerong ito upang linlangin ang mundo. Kaya naman, ang Diyos gagamitin din niya ang kanyang serial number upang iligtas sa kapahamakan ang mundo. Ano ba itong serial number of God, mga kapatid? Ang mga Kristiyanong sekta, isinaalang-alang ang 7 na sagradong numero. Sapagkat sa aklat ng Henesis, nagsabi na ang Diyos ay nagpahinga sa ika-7 araw. At ang tao ay nilikha noong ika-6 na araw. Ang Diyos ay nagpahinga sa ika-7 araw. Kaya iyon ang dahilan ng pagmasid ng mga Hebreo ang Sabbath day, sa huling araw ng linggo. Ang Panginoong Hesus nagsabi, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang naririnig at ipapahayag ang mga bagay na darating." Mabasa yan sa Juan, Kabanata 16, talata 12 hanggang 13. Ang pagpapahayag sa katotohanan, mga kapatid, the revelation of truth, hindi pa natapos noong kapanahonan ni Jesucristo. Lahat ng katotohanan maipapahayag sa panahon ng banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan. Ang isa sa kanyang mga ipapahayag ay ang serial number
of God. 0, 1, 2, 3, 0, the 6, that's 4. Ang 7-digit number. Pito yan. 0, 1, 2, 3, 0, the 6, that's 4. 7-digit number. Ito ay hindi na ipahayag sa panahon ng pagministeryo ni Hesukristo at hindi na isulat sa bagong tipan. Dahil hindi pa dumating ang tamang panahon. At ngayon, dumating na ang tamang panahon. Ang Espiritu Santo ang magpapahayag ng katotohanan tungkol sa mga numerong ito. Ang serial number of God na ipahayag sa ating kasalukuyang panahon. Sa modernong kapanahunan. Ang modernong kapanahunan ay ito yung panahon ng computer. Computer age. Ito ang panahon na lahat ay computerized at halos lahat ng bagay pinapatakbo sa pamamagitan ng computer. Ano ba itong computer, mga kapatid? Ang salitang computer ay galing sa salitang compute. Ano ba ang kinocompute? Hindi ba mga numero? Ang salitang compute o computation ay ginagamit sa mga bilang o mga numero. Ang makabagong teknolohiya, mga kapatid, sa kasalukuyang panahon ay pinapakilo sa pamamagitan ng mga numero. Sa madaling salita, ang numero sa kasalukuyang panahon ay kapaki-pakinabang. Ngayon ang tamang panahon na ipahayag sa banal na Espiritu ang numero ng Diyos dahil lubos itong maunawaan ng mga tao ngayon kaysa noong unang panahon. Dumating na ang takdang panahon, mga kapatid. Sa panahon ng computer, ang halimaw, si Satanas, gagamitin niya ang kanyang numero. Ang 3 ulit na 6. 6, 6, 6 upang linlangin ang mga tao, upang linlangin ang mundo, dayain ang mundo. Subalit ang Espiritu Santo ay gagamitin niya ang kaniyang serial number, ang 0123 0-6-4, upang tulungan ang kanyang mga anak, tulungan ang mga tao sa mundo, at iligtas na rin ang mundo sa kapahamakan. Ngayon, ano ba itong serial number ng Diyos? May kahulugan ba ito? Dahil ang 666 ay may kahulugan. Sabi ng Biblia sa pahayag na ang 666 simbolo daw yan sa pangalan ng isang tao, ang Antikristo. Ito namang serial number of God, may mga kahulugan ito. At ang mga kahulugan sa mga numerong ito ay nasulat sa banal na kasulatan, sa banal na aklat. Ang 0, ito yung alpha. Ang alpha ay ibig sabihin ang simula. Ang Diyos ang simula ng lahat. Ang Diyos ang simula. God is Alpha and Omega.
Mabasa yan sa Pahayag, Kabanata 1, Talata 8. At sa Kabanata 21, Talata 6. Gayon din sa Pahayag, Kabanata 22, Talata 13. Ang ibig sabihin ng Alpha, ang Diyos ang simula. Ang sunod ay 1 or 1, 1, 0, 1. Ano itong 1? Ang kahulugan nito ay Diyos Ama. Si Yahweh, si Jehovah, o si Allah. Ang Diyos Ama ang unang persona sa Santissima Trinidad. The first person of the Holy Trinity. Kaya, 1. Mabasa mo yung pangalan ni Yahweh, ni Jehovah, ang pangalan ng Diyos Ama sa Exodo, Kabanata 3, Talata 14 hanggang 15. Doon mabasa mo kung sino siya, na ang pangalan niya ay Yahweh, Jehovah. Siya ang Diyos na lumikha sa langit at lupa. So ang uno, ang 1, yan ang Diyos Ama. Ang unang persona sa Santissima Trinidad. Itong 2, 2. 0, 1, 2. Dito tayo sa 2. Yan ay ang Diyos Anak. Ang ikalawang persona sa Santissima Trinidad. The second person of the Holy Trinity. Yan walang iba kundi si Jesucristo, si Jesus Christ. Mabasa mo yan sa Mateo, Kabanata 16, Talata 16, at Juan, Kabanata 3, Talata 16 hanggang 17. Doon mo mababasa ang tungkol kay Jesucristo na siya ay anak ng Diyos Ama. Ito namang 3 or 3 or 3, number 3. 0, 1, 2, 3. So dito tayo sa 3. Ito yung pangatlong persona sa Santissima Trinidad. Ang Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu. So may tanong ninyo, persona ba yung banal na Espiritu? I-Espiritu yan. Yes, tama yan. May persona ang banal na Espiritu. Hindi matawag silang tatlo na three divine person kung ang banal na Espiritu walang persona. Mayroong persona ang banal na Espiritu. At ang persona niya ay persona ng isang ina. Persona ng isang babae. Siya ay ang Diyos Ina. Ang ina ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ina nating lahat. So yun ang 3. Ang pangatlong persona sa Santissima Trinidad. The third person of the Holy Trinity. Ang Diyos Espiritu Santo na walang iba kundi ang Diyos Ina. Si Blessed Mother. Si Blessed Name. Mabasa yan sa Juan, Kabanata 14, Talata 16 hanggang sa 17. At mabasa mo rin yan sa Genesis, Kabanata 1, Talata 2. At itong Diyos Ina, mabasa mo sa
Sirach, Kapitulo o Sirach, Kabanata 24. Uulitin ko, ang Blessed Mother, ang ina ng katotohanan, ang Espiritu Santo na may persona ng isang ina, ay mabasa mo sa Sirach, Kabanata 24, talata 18. Sirach chapter 24 verse 18. At itong blessed name, banal na pangalan, meron kasing pangalan ang Diyos Ina. Ang persona ng banal na espiritu na walang iba kundi ang ina, ang banal na ina, meron siyang pangalan Victoria Vera Piedad. Hindi mo mabasa ang Victoria Vera Piedad sa Biblia, pero mabasa mo sa Biblia na may bagong pangalan ang Diyos. Ito ay mabasa sa Pahayag, Kabanata 3, talata 12. Revelation chapter 3, verse 12. Mabasa mo dyan ang bagong pangalan ng Diyos. The new name of God. So yun ang kahulugan ng tres or three. Ngayon dito na naman tayo sa pangalawang zero. Kasi ganun yan. 0, 1, 2, 3, 0. So may dalawang zero. Itong panghuling zero, ito yung omega. Yung unang zero, yun yung alpha. Ito namang pangalawang zero, panghuling zero, ito yung omega. Ang katapusan. Ang Diyos ang katapusan. Siya ang simula, siya rin ang katapusan. Alpha and Omega. God is Alpha and Omega. Mabasa mo yan mabasa natin yan sa Pahayag, Kabanata 1, talata 8. At saka mabasa rin natin yan sa Pahayag, Kabanata 21, talata 6. At sa Kabanata 22, talata 13. Ngayon, ang susunod ay itong gitling or dash. Kasi sa serial number of God, ganito yan, 0, 1, 2, 3, 0, dash. May dash pa siya. Dash, dash, 6, dash, 4. So, bigyan natin ng kahulugan itong gitling or dash. Sa Tagalog yan, gitling. Bakit may gitling? Hindi naman numero itong gitling. Gitling lang yan. Ibig sabihin, ang gitling or dash nagpapakita ng sumusunod, subalit ibang parirala. Ibig sabihin nito, ito kasing 1, 2, 3, sunod-sunod siya, napapagitna siya sa dalawang zero. Ang 1, 2, 3, napagitnaan ng dalawang zero. Ibig sabihin, wala kang makikitang dash doon. Wala kang makikitang gitling. 0, 1, 2, 3, 0. So, ibig sabihin, ang tatlong persona ng Diyos, the three divine person, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ay iisa. You cannot be separated. These three divine person cannot be separated. The three are always together. Hindi mo sila pwedeng ipaghiwalayin. Kaya nga, napalagitnaan sila sa dalawang zero. At ang ibig sabihin din yan, na itong tatlong persona ng Diyos
the three divine person of God, ay ang Alpha at ang Omega. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan. Tapos, nasundan siya sa gitling, dash. Nagpapakita ng sumusunod, subalit ibang parirala. So, karugtong siya, pero ibang parirala. No? Kasi ang unang parirala, ang 01230, ay tungkol yun sa persona ng Diyos. Ay tungkol ito sa Diyos. At dito na tayo sa -6, hindi na ito tungkol sa persona ng Diyos. Ang 6, ito ay tungkol sa bituin ng Diyos. Ang tinatawag na bituin ni David. 6-pointed star. 6 kasi siya, kasi ang bituin na ito ay 6-pointed star. So makikita mo doon sa flag ng Israel, makikita mo yung flag nila, may Star of David. 6-pointed yon. Yun kasing, ito kasing star na ginagamit natin tuwing Pasko, 5-pointed star yan. Pero yung nasa flag ng Israel, 6-pointed star. 6-pointed. Kaya 6, ang kahulugan nitong 6 ay Star of David. Bituin ni David. Na ang ibig sabihin, ang Diyos lagi nating kasama. Ang Diyos kasama natin. Ito yung bituin na nagpapakita sa tatlong mago, sa tatlong hari nung panahon na isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. May isa pang tawag nito, Morning Star. Ito yung bituin ni David, bituin ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang ibig sabihin, God is with us. Ang susunod ay -4. Ulitin ko, ang ibig sabihin ng gitling or dash, nagpapakita ng sumusunod, subalit ibang parirala. So, itong 4, numero din ito ng Diyos, pero ito'y tungkol sa 4 na sulok ng mundo. Ang kahulugan ng 4 or 4 ay 4 na sulok ng mundo, ang solidong pundasyon. Balik tayo doon sa 6. Balik tayo kasi hindi natin nabigyan ng references yung meaning nung kahulugan ng 6, yung 6. Ang Star of David, mabasa mo pala yan sa Mateo Kabanata 2, talata 9 hanggang 10. But ulitin ko, Matthew chapter 2 verses 9 to 10. At saka Pahayag, Kabanata 21, talata 23. Mabasa mo rin yan sa Pahayag, Kabanata 22, talata 16. Revelation chapter 21 verse 23 at saka Revelation chapter 22 verse 16. Yun ang mga references sa kahulugan ng 6 or 6, the 6-pointed star of David. Dito tayo sa panghuling numero, ang -4. Ang 4, 4 na sulok ng mundo.
ang solidong pundasyon. Mabasa natin yan sa Pahayag, Kabanata 21, talata 13. Revelation chapter 21, verse 13. Ang ibig sabihin nito, ipalaganap ang magandang balita sa apat na sulok ng mundo. From north to south, or south to north, from east to west, or west to east. Ibahagi ang ebanghelyo, ang magandang balita tungkol sa Diyos sa apat na sulok ng mundo. Babasa natin yan sa Mateo, Kabanata 28, talata 11. Matthew chapter 28, verse 19. Yun lang mga kapatid, sana naintindihan ninyo ang kahulugan ng serial number of God. Uulitin ko, may numero ang kalaban ng Diyos, si Satanas, kaya may numero din ang Diyos. Pero hindi ang Diyos ang gumagaya kay Satanas. Si Satanas ang gumagaya sa Diyos. Nakita niya na may numero ang Diyos, kaya nagkaroon din siya ng numero. At gagamitin ni Satanas ang numero niya, 666, upang linlangin ang mundo. Kaya gagamitin din ng Diyos ang kanyang serial number. Ipagamit niya sa atin. Tayo ang gagamit nito para maproteksyonan tayo. At hindi tayo madaya ni Satanas. Ililigtas tayo ng Diyos sa kapahamakan. God bless you.